for today's video, magluluto tayo ng homemade fishball with manong sauce. So, meron ako ditong isang piraso ng cream dory. Ito yung gagamitin ko para sa ating fishball. Usually, gumagamit din sila ng galunggong, mackerel, so yung mga ganong klase ng fish. So, hinugasan ko na tong cream dory. Ngayon, patutuyuin lang natin ng konti. And then, hihiwain ko lang siya ng ganito kalalaki para hindi masyadong mahirapan yung food processor natin mamaya. So, hiwain lang natin siya ng ganito. So, ayan guys, ganito yung fish fillet natin or yung cream dory natin. Nahiwa ko na siya ng maliliit. Now, ifo-food processor na natin siya. So, ito, gagamit tayo ng food processor para magiling yung ating fish. Lalagay ko na yung kinat natin na cream dory dyan. Then, takpan lang natin. Ayan, tapos, sa food processor lang natin siya. So, ayan, pag nagiling na natin siya, check natin, ayan, nagiling na natin yung ating fish. Lalagyan ko siya ng half a cup ng flour. And then, lalagyan ko din siya ng half a cup ng cornstarch. Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon ng salt, 1 teaspoon ng ground black pepper, 1 teaspoon din ng sugar. Then, lalagyan ko din siya ng seasoning granules. 1 teaspoon lang din. And then, lalagyan ko siya ng half a cup ng water. Yan. Half a cup muna and then later, check natin yung consistency. Kasi depende din sa flour nyo yun eh. Dapat yung thick yung consistency niya. So, ayan. I-food processor din natin to para ma-mix mabuti. Check natin. Yan. So, okay na yung ating butter. Hindi na ko na siya, sakto lang yung water, hindi na natin siya lalagyan. So, now, we're going to move sa next step. So, mga kabayan, nagpakulo lang ako ng water dito sa pot. Ngayon, pag kumukulo na siya, lagay lang natin sa lowest para simmering water na lang. And then, habang pinapakulo ko to kanina, itong mixture natin, nilagay ko lang siya sa fridge para lumamig at mas madali siyang i-handle. Ayan. So, now, ilulubog na natin siya dito sa ating water. So, ayan mga kabayan, after mga 15 minutes, around 15 minutes na nakasubmerge siya dun sa simmering water, ayan, lumutang na sila lahat. Now, okay na to. Pwede na natin siyang hanguin and then palamigin. And then, mamaya, ipiprito na natin siya. Yan. So, guys, ito na yung ating fishball. Bali, napalamig ko na siya. Yan. Now, piprituhin na natin. Nagpapainit na rin ako ng mantika. Okay na to. Mainit na siya. So, prituhin na natin yung ating fishball. So, yan, okay na tong fishball natin. Yan, lalagay ko lang siya dito sa strainer para ma-drain yung excess na na oil. Malalaki siya for now, pero mamaya pag medyo lumamig na yan, iimpis rin. Ayan, excited na ako. So, now gagawa tayo ng manong sauce. So, meron ako dito sa pot na 2 cups ng water. Pali hindi pa naka-on yung ating flame. So, yung sa water, lalagyan natin siya ng around 2 to 3 tablespoons ng soy sauce. Ayan. And then, maglalagay tayo ng half a cup ng brown sugar. Ayan. Maglalagay din tayo ng 1 tablespoon ng cornstarch. And then, maglalagay tayo ng around 2 tablespoon ng all-purpose flour. Haluin lang natin. So, again, hindi pa naka-on yung ating kalan. Kasi kapag mainit yung water dyan, mabubuo-buo yung cornstarch natin. Bali, hindi natin siya mamimix mabuti or hindi natin siya madudissolve. Kaya kailangan nakapatay pa yung apoy. Haluin lang natin mabuti hanggang sa mawala na yung buo-buo na yon. So, pag natunaw na natin yung cornstarch, so lalagyan natin siya nitong garlic. Meron ako ditong 4 cloves ng garlic. Kinrush ko lang siya. And then, lalagyan din natin siya ng onion. Meron akong 1 medium size na onion. And then, lalagyan ko din siya nitong seasoning granules.
Depende na sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay. Lalagyan ko siya ng half a teaspoon ng ground black pepper and then half a teaspoon ng salt. Yan, haluin lang natin. At ilalagay ko na rin yung ating chili. Yan, I use 2 pieces. So, depende na sa inyo kung gaano kaanghang nyo gusto. And then, hahalu-haluin lang natin siya hanggang maging thicken yung ating sauce. So, ayan mga kabayan, pag kumukulo na ganyan, yan, okay na to. Yan. And then, tikman nyo siya, i-adjust nyo kung gusto nyo pa ng dagdagan ng soy sauce or ng sugar kung gaano katamis. So, ako kanina tinikman ko na siya, okay na yung lasa niya. Manong sauce na talaga. At ayan, nakaluto na tayo ng homemade fishball with manong sauce. Kain po tayo!